2 verse 1 to 5. Padayon na nato ning restoring your passion for God. Atong i-restore atong passion diya sa Ginoo. Paliog lang ko sa mga bata, ayo kay ninyo paano kigusugo na tagsimba, i-control lang nato atong mga kabataan. Ina lang pasabta lang sila nga simba ta. Okay, I'll read verse 1 and you read verse 2 hangtod mahuman ta sa verse 5. Amen? Nana? Nalipay day ko ni Joem. Salamat, nakabalik simba si Joem. Amen? Walaing gamay nga tao diya. Na color o dark blue. Ato ning player ni Pastor Jerry ni Sauna, to na player dire. Salamat ko nga nakabalik og simba. Nagtrabaho nilang Kuya Ruby. Manang salamat ko nga naka Joem. Okay, I'll read verse 1 hangtod mahuman to sa verse 5. And to the angel of the church of Ephesus, write this thing, saith he holdeth the 7 stars in the right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse 3, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Remember therefore from whence thou art fallen, repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Lord, salamat kayo. Salamat, Lord, di mo gipatuang ang ulan. Salamat sa mga Kristohan nga naadiri karon. Salamat sa mga bisita. Panalangini sila padayon, sila kalimti. Pasabtan mi, Lord, sa angay na mong masabtan. Holy Spirit, I pray, control my mind, my lips. Tanan, Lord, nga isulti na ako karon, nga dili lang para sa akong kugulingon, kundi para sa nga ma-restore ang among passion diha kanimo, Lord. I know it's not easy to do things nga especially spiritual, mga spirituhanon nga butang kung bag-o lang ka o carnal ka, Lord. So mo nang I pray, i-bless ni mong mensahe karon. I pray kung naamay kalihukan ang kaaway namo sa ngalan ni Jesus Kristo sang miling nga dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok. Padalain mong anghel sa paggapos niini. Kung naamagi mo sulod, dakpa, Lord, palayo silang dapit, Lord. Protection niya among kurente, protection niya ang sound system namo, protection niya ang mga wires and everything. Lagigwis na mga nasa taas sa pag-operate. Kabalo ko, Lord, na ay mga bisa dili mga membro, Lord, nga nagtanaw sa among live. I pray nga ma-blessed sila. O kung dili man karon, kung dili ngadto-ngadto, Lord. Panalangin ni Lord ang among panimbahon karon sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod, restoring your passion for God, the need for faithfulness. If you will have an honest evaluation of your relationship with God right this very moment, could you say, I am faithful to God? Makaingon ba ka nga, faithful ba ka sa Diyos? Kung naay honest nga evaluation sa imong kagalingon, makaingon ba ka nga, faithful yun ko sa Ginoo? Well, I believe I'm doing my duty as a Christian. Yes, Pastor, gahimo ko sa akong duty as a Christian. Gasimba kog buntag, sa Domingo, na ako sa hapon, gabasa ko sa Bible, nag-pray ko. Yes, I'm doing my duty as a Christian. Kung naay kinahanglan tabangan, Lord, kung naay mag-ano, na ako as a duty as a Christian. But ang pangutana, are you faithful to God? Yes, pwede ka mo tudlo, pwede ka na kay duty, pero ang imong faithfulness sa Ginoo, kumusta? Well, I am better than the most that I know. Are you faithful to God? Well, I am there when there's a church project, kung naay mga proyekto sa church, Pastor, kung parehas atong nag-raise taog ka ng funds para sa conference, Pastor, isag ko, Pastor, tapang ko kung nakay project niya sa church, yes, okay na. And so far, I don't cost the pastor headache. Salamat, wala mo naghatag og labad sa ulo sa pastor. Amen? Thank you. Wala pa ron. May tag ngadto-ngadto, pado. But, pangutana, are you faithful to God? The characteristic of faithfulness is certainly one element that is missing in our society today. Ug mao na siya nawa sa atong syudad karon. Why? Marriage break up because of lack of faithfulness.
Yes, nag-ubanton mo sa bana, nimo asawa, pero wala na diha, dili na kabusalig si mong bana, di na sa kabusalig si mong asawa. Asa man ang faithfulness diha. Magduda ka. Hala, nagpahumot lagi siya karon. Di pa ka ana, unsa day gusto si mong bana, baho permi. Lain pod. Nya kung manimahong haplas imong kasaban, kung magpahumot sad masuko, hoy naligo lagi ka karon. Lain pod. Alang-alag, di mo gusto, mo gusto day. Di siya maligo. Hala, nagpatupi lagi karon. Kinsay mo pagwapuhan. Why? Marriage break up because of lack of faithfulness. Tanawa gani, bisag tanaw nimo sa tulfo, maminaw ka diha, wa na, dili na kumosalig na niya, wa na gyud. Business partners dissolves because of lack of faithfulness. Friendship and in bitterness because of lack of faithfulness. Sa mga amigo, amiga, ni end ang ilang friendship, maayon ta ilang pagkakamigo, maayon ta ilang pagtagad sa una, pero nawa because lack of faithfulness. Without faithfulness, none of us will be pleasing to God. Kung walay faithfulness, walay dili ta ka-please sa Ginoo. Dahil kung meron pong isang mark na dapat makita sa buhay ng isang tagasunod ni Jesus Christ, ito po ay walang iba kundi ang faithfulness. Faithfulness. Faithfulness should mark Christian because it marks God. Kung dili bitaw faithful ang Ginoo sa tuwa, ambot asa ka tagipunit karon. Muna sa Lamentations, they are new every morning, great is thy faithfulness. Dili biya sa tanang adlaw, faithful ka sa Ginoo, pero sa kasunod nga adlaw, ang Ginoo nagpabilin gyapon faithful sa imuha. Faithfulness is an essential attribute of God's character. God is faithful. Ningon siya, 2 Timothy chapter 2, verse 13, if we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Hey, magpabilin ang Diyos nga faithful. Pwede ba gubuton niya ang atong Pilipinas karon? O ayaw yun mo pag-wish ha, mahintag mag-people power ha, wala mo kabalo unsa ng people power. Ayaw yun mo pag-wish, mahintag mag-rally-rally ta diha, mag-rally-rally. Nya, kung mag-martial law, nga inyong naong daan, wa pagay mo na daw, wa pagay mo sa presinto, suspect na daan. Unsaon man na ninyo be? Uy, kawatan manig naong, pwede sila may naong palang daan, kawatan na daan, pwede kayo na. Pero wala. O gani, bisan gani ang silang mingon sila, dili ta ni gubuton kay kung gubuton ni nato ni mo ni ilang gusto. Mo nang magpray kita padayon nga Lord, ayaw gyud taon. Ayaw gyud tuguti Lord nga magubot ni Pilipinas, gubot na magidaan, pero bahala magrally-rally ra diha sa ilang pero kana bitong maadto na gyud sa nya mingon na gyud. I-off good. Paliog ko. Faithfulness means consistent trustworthiness. Hey, asa man ka, makasalig pa ka sa ato. Maglibog ay sila. Off na sad, babe. Off na sad.
Dili pwede nga ato na silang himuong idol-idol. Wa, di oy. If we are faithless, He remains faithful. He can deny himself. Yes, usahay, wa na tay pagtuo, wa na tay ano, pero hey, magpabilin, bahalag, wa na tay pagtuon at panggobyerno, pero magpabilin ang Ginoo nato faithful. Are you not glad that anak ta sa Ginoo? Oh, ikaw ba, magunauna ka, may tag-anak ko ni Duterte niya, napriso man imong lolo, napriso man imong papa. O may tag-anak ko ni Bongbong Marcos, niya karon giyaw. Gini mo sila, dili, wala ko nagtudloy. Ang pagiging faithful po ng Diyos ay hindi nakakibase tayo kung tayo ay faithful. Yes. Hoy, ang faithfulness sa Diyos, dili taon mo base kung kita faithful ta. Kaya dili matatanan sa gayon faithful. We serve God who is faithful. We can trust in Him. Even our faith is based on His faithfulness. Because God is faithful, we learn to be faithful. Kay faithful man ang Diyos mo nang ma-learn sa tanga mahimong faithful sa iya. God's faithfulness will produce faith in us. God will then produce faithfulness in our lives as well. Faithfulness in one characteristic which should never disappear among true believers. Faithfulness to God means loving Him. Hey, ang faithfulness sa Ginoo, imong higugmaon ng Diyos. Dili lang sa storya. Things, loving God above others, loving Him above self. Ang inyong gipakita karon nga naa mo sa simbahan, inyong gipakita nga nahigog mo sa Dios labaw pa sa inyong bulingon. Tinod, pastor, lambi mo ta panglaba karon o kay ulan no, nagpakita lang mo nga nahigog mo sa Dios or basig napugos lang mo. Oy, sigurado abya, may napugos ko kay si Inday Carla sigig pamugos. Si Kuya Raboy, maikog ko. Uy, ayaw tang mo kaikog. Uy, kung nahigugma ka sa Diyos, kusa ka mo, ari, diri simbahan. Kung naman kay bulingon, labhidag Sabado sa gabi, kung ano sa man mo na labahan, basta ni ka-Domingo, naa ka simbahan. Kaya nga naman, nahigugma ka sa Diyos. Above sa imong kaugalingon. Pastor, wala na biya ko'y kanon ron, Pastor. Sige lang. Pastor, wa na biya ko'y kanon. Ari lang diri, kaya nga naman, kung dili lang ka mamili, naate kanon diri unyang udto. Ayaw lang arig fasting. Kiwa kay kanon. Pero kung ano diri, ngaon tag munggos. Ngaon ta, akong giingnan si Ate Merlin, hoy, hapit na mahuman ang payag nato diha. Pwede na mong taga Merlins, diha na mong magbalon ti. Ug akong i-pa-inflate tong swimming pool para ang mga bata maligo na po. Oh, murag na pool party. Nothing great is done without passion. Walay laing mahimo kung wala kay passion. During sa time ni Jesus, naayo sa katao nga niduol niya, ningon siya, what is the most important commandment out of the whole Bible? Ang tubag ni Jesus Christ. Mark chapter 12 verse 30 to 31. And thou shalt love the Lord thy God with all what? With all thine heart. With all thy soul. With all thy mind. With all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Nga do, ganing silingan. Kaya nga naman, lisod kay higugmao ng silingan, labinag na ay kanding. Labinag imong silingan. Di, dako, parehas mong tamo na ay tugkaran. Pero di yun kabalo mo, nanom mo kamunggay. Nya, di po kabalo manguhag kamunggay. Ni kuha, silingan, manguha may pre, manguha may kuha niya ha, oh, sige. Balion, niya, nigbali niya, kanang ano, hala. Sunod, nangayin na po, pre, mangayon may ano diya.
Ingnan na lang, pre, di na lang kapuyo, pre, sa amo. Sige, magkagpangayo. Di ka kabalong mananom. Our neighbor, ang lisod kay higugmao kini mga silingan. Talagsa ra kag kanang migo mo silingan kasagaran gyud bikil. Love God and other people. If we are to follow the greatest commandments ever written in the scripture, that we need to do it passionately with all your heart, with all your soul, with your entire mind, with all your strength. If you want to follow me, you've got to live with passion because it deserves everything you've got. No matter what you do it passionately. Himuag yun ng anay passion. Grabe, kaana ko, walay lain nga passionate kayo sa pagtudlog sa basketball. Wa ko kitag lain sa Pastor Chris. Bahalag, sakit to yung kiting, sakit kay ang mutudlo gito siya basketball. Mutanaw ko sa iya ko, grabe no. Unsa may makuha niya ni. Bisag kay mga coaches, dili na sila gani mo balik og tudlo sa basic kay naman kapoy kay na. Pero si Daddy, grabe. Kay nga naman, naa siya passion. Wa ko kitag laing tao nga grabing passion sa kalag. Si Mami Doc, to God be the glory. Bisan ang taxi, God. Ga-drive og taxi. Bising mingon na lang, Mamam, di ka ta mabangga ni. Bisag asa, bisag sa swimming pool. Hala, basta makatapad. Sulwining. Nga naman na, passion. Wa sa kulaing kakita, pareha sa inyo, grabe sa kayo mo ka-passionate, magmarites. Uy, kabalo ka. Si ano bitaw, yung anin ni. Kitang tanan anak, dili ta guilty anak. Kabante ka ng mayo kay budalag storya no? Grabe lagi, pag-ingon bitaw niya anak. Ayaw yung saba anak. Grabe akong gisultian. Ikaw po, grabe ka. Grabe day no? Na, pagtanaw lagi na ako day, abingin na yung glaparuan, isukol na yung bana. Grabe kay maka-action ba? Gitudlo pa ni mo mga bata, dagan pang mga luwas. Passionate man ta, pero dili ta passionate sa angay na to, i-passionate, dapat i-passionate ta ba? Na may passion ta, pero dili. No matter what you do it with all your heart. Wasa ko'y nakitaan nga pinaka-passionate magluto sad si Ate Maling o si Ate Merlin. Pagtilaw. Mailhan ni mo nag-passionate kasi ilang pag pa na naghiwa lang na gagangisi ba? Inganiyo na siya. Kaya kung ikaw nagluto ka lang daan, kakusmod ka lang daan, parat na gina. Bito. Si po day, kini si sa Chicken Joy, anaon na siya anaon na. Mo din nagitawag og Chicken Joy kay nga naman nakay joy sa nakay laba. Kana po sa bakery, grabe sila ka-passionate, guman na butang sa ilok din. Mabita na tanaw gini mo ni kaon gini mo kung nagay balhibo gani but pasabutan na grabe na ka-passionate, giagi na sa ilok. Wala bitawa ba si di na ko mapalit sa Jollies eh. Si Ate Merlin, tanawa na, ingon na, day, tay pa sa day, murag kuwang day. Bebe. Tapos sa murag kuwang be, kuwang be. Kuwang yun, kuwag asukar. Napay kuwang sa mga kanon na lang. But pasabot kung kuwang kay kanon, but pasabot sakto na. Ngano bitong nigluto ninyong tabang daan kay nga naman pagpaluto, pagpasugo pa lang doon, ako na piluto. Bisag biplop lang, nagkusmod pa ka. Grabe, ablihan na lang lata ng biplop, sagol na lang sa itlog, nagkusmod pa ka. Mo nang nigano sa biplop, perteng hilawa. No matter what you do, paminaw, kung wala gede kasing-kasing diha, ayaw gyud sugot. Kamo nagtrabaho bitaw, ayaw mong sugot nga walay kasing-kasing nimo diha. Kamo mag-drive, nagi kasing-kasing, kay kung walay kasing-kasing, lami abanggaan ning buang. Uy, di wertik.
Kamong mga driver, kinahanglan, taas mong pasensya. Naamoy kasing-kasing diya. Kaya kung wala kayo kasing-kasing diya, ayaw na lang pag-drive. Ikaw maestra, di ba? Kamong mga maestra. Kaya kung walay kasing-kasing, lamay kay labayog chok, no? Nya katupag yung mga sabaan, katupag yung pinakabugo. Katong gahilom-hilom ra, mo yung mga bright. Pero katong mga, sana kayo, sa bagay, dilim ka, kung muadto ka sa lalom, hilom na, pero dirigi sa mabaw, saba na. Sa suba ba? Tadto sa mabaw gani, di ba? Saba kayo na. Hoy, bahalag bisag unsa, tanawas Kuya Martin nga mag-drive og tricycle nga with heart. Hoy, Kuya Martin! Hoy, pastor! Mura konsihal. Ang uban taon, nga naman, naay passion, naay kasing-kasing niya diha. No matter what you do it with all your heart. Himua, ayog sugot nga napugos ka. Kung napugos gi ka, ayog sugot, baliban. Kaya nga naman, layo mo na. Kung si Clara pa lang, pala si kasing-kasing sa special number, ibundak-bundak na niya, nakabawi si to pero, sulo na, wala kan hilak. Nana si passion sa pagganta, no? To God be the glory lang. Pinangga na ako ni siya, ginakol ni siya na ako, pero pinangga na ako ning bata. Hapit na ni mo graduate. Hapit na. Pwede na ni mananghid. May no, may. Amen. Nalipay ko, na-bless ko siyang special number. Uy, ni solo na. Di na mahadlok, di na makuyawan. Uy, abi nyo glalim na mag-special number diya kada Domingo. Mingo mo, balik-balik lagi na diya. Di pinalim. So lagi kanta diri, di ba mo, kurog ka. Sige be, sunod Domingo, may red ladies ha? Tanaw na to, kamong mga red ladies, kamong itanan, maglinya diri. Di ba, pagsaka pa lang ni mo daan diri, burag ka gikalibanga. Isbog dito, isbog dito. Nya di ka mo tanaw tao, magsigila ka gana. Abi ni mo glalim mag-solo. Di oy. Dili oy. Pero nganong naaman na sila, kay nga naman naang ilang kasing-kasing diha. Og mailhan mo na kung wala ilang kasing-kasing na dili sa na mo touch atong kasing-kasing. Sa pagpreparar pa lang nila sa mensahe sa Ginoo, kay nga naman ang choir ang nag-convey na silang message nga they're preparing their hearts sa para sa mensahe sa pastor. Nga nung pastor, nga ni mga bata man, sila mo next generation nga atong gitudluan. Gitudluan gini sa mga kalibutan ng sayaw-sayawon gini. Ang ato ng mga bata, dili. Ang anak, mukalit nagsayaw ko, cham-cham, not that. Why? That is not godly dancing. What is godly dancing, Daddy? You should clap your hands and praise God. Siya, no, I'm just joking. Dali, na ba kayo nakutuwa akong anak? Now, upang maipakita po sa ating Jesus na siya po ay isang sincere sa pag-uutos sa atin na kailangan maging passionate tayo sa ating pagsunod sa Diyos, ay ipinasulat po ng Diyos ang kanyang comment sa isang church. At ito po ay mababasa natin sa Book of Revelation at the church. Itong church pong ito ay Church of Ephesus. Kung tanawin mo, this is the Church of Ephesus. Verse 1, to the angel of the Church of Ephesus write these things. Nakakita ang Diyos. But, tingnan siya, I know thy works. Kakita ko sa imong trabaho. And thy labor, and thy patience, and thou canst not bear which are evil, and thou try them, which they say are apostles, and they're not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, verse 4, pero, nevertheless, I have something against thee. Oh, baroy, wa may problema. Yes, maayo manukar inyo na. To God be the glory. Nanganta ang inyong choir every Saturday. Kung naay mualto ang inyong mga church members.
Kitang tanan, yes. Katuta, every Saturday, yes. Kuyog ta. Dahil kung na-conference, yes. Mga lagad tayo sa Ginoo. Pero nevertheless, I have somewhat against thee. Na ako'y nakita sa inyo church sa TBC. Unsa man na, thou hast left thy first love. Thou hast left thy first love. Because thou hast left thy first love. Ingon sila, ang first love never dies daw, di ba? First love never dies. That means the passion that once been roaring spiritual fire had been reduced. Nga na bitong, grabe mong first love, grabe gini mong hala, mingon ka, uy, dali. Pagsimba pa lang daan, uy, dali, di ka gusto nga malate. That's the first love. Imong first nga na imo bitong first hand nga, imong nabati ba, naramdaman nimo as a child of God, uy, di ta pwede malate. Tara! Karon lagi, sugot na di kag malate. Hoy, stili! Balik taghapon! Apil ta og ladies, men's discipleship, young people's program. Karon lagi, di na lagi ka mo balik. I have something against thee. Thou hast left thy first love. Asa naman tong sa una nga makatapad ka, musulwining lagi dahin ka, karon lagi matakom lagi imong baba. Di na lagi ka makasturya lagi. Yes, nakainomdom ko sa Bible college days, basta makatapad lang ko. Yung ko nawa naman to nga passion, Lord. Ibalik daw to, Lord, be. Sa una ba, adto mig sa high school, makakita na sila kay magputi man mi sa una dayon mag-necktie, makakita na sila na ay mga manggawas na mabungkag na sila kay nganong kabalo sila nga amo silang walihan. That means the passion that once been roaring spiritual fire had been reduced. Nawa ng kainiton. Sa una, excited kay kamo tudlog bata. Yay! Adto ka, tara. Adto ka sa dali, apil ta, klases ta sa mga bata, dali, lingkod diha. Adto na po ka, dali, day, lingkod, dali, lingkod, lingkod. Karon, pag-abot pa lang nimo sa area, dali, di ka mo apil, bahala ka. Asa naman ang first love diya, be? So nang i-convey man nimo sila nga mo attend yun. Lingkod lang god. Sige lang. Grabe lagi kag pasensya karon lagi nawa na lagi kay nga naman wa na dihang gugma. Ay, thank you. Balik na ha. Balik taon niya ha. Klase ta ha. Ang klase tapos na. Pauli sa balay. Goodbye. Pagpakanta pa lang nimo daan. Wa na. May buntag mga bata. Tabaang aslom, basta ng aslom. Sa una lagi, may buntag mga bata! Woo! Hasta mga silingan, kinsa man to. Lagawide lagi na diha. Oh, kami sa una, kung paklasiyon ng mga bata, grabe. Patong dire, patong dito. Kaya nga naman, wagin ang kontra na mo sa una, television. Every Saturday na yung mga karon ang kontra na to, cellphone. Kung dili ka maayo mo convey o kanang message sa ilaha, pagpuyo na lang. Kung wa kay gugma nga moadto sa area nga diha, ayaw na lag-adto diha. Kadaghag tudloan na sa mga bata. Dali dong, dali. Ikaw walay buhok, ayaw upaw. Dali, lingkod ninduto, muraman Rubin Padillo. Mike ka mo mo. Tapoy mo si Pono, kaluoy sa nimo, luya bata, namahaw na ka. Karon, di ka maray. Bahala mo di alam mo. Di na lagi ka mamugos. Nga naman, wala na di ang gugma. Dugaya sa mahumagwaling pastor Why?
I have something against thee. Thou hast left thy first love. O gani, ay apply bitaw nato ni sa have commended the church at Ephesus, kato akong gipasa. Its doctrinal integrity and perseverance in the face of adversity. Jesus reveals in verse 4 what he had found lacking in Ephesian church. It had been abandoned the love that characterized its early history. Wa na gyud ang ilang love, di-abandon na nila. Nga, katong passion nila, ang first love nila sa una, wa na gyud, di na gyud mao. What remained was devotion to the truth, but not devotion to the Lord. Lahi ng devotion to the truth, but devotion to the Lord. Sige na lang. Isugo magita ang kamatuoran. Go. Sige, manudlo ka. Sige, truth na lang. Sige, nudlo na lang ta. For the sake na lang nga manudlo ta. Truth na. Pero walay passion or devotion to the Lord. Wa man ko'y masakyan, pastor. Sila sa una mag-hike gani. Pastor, wa man ko'y motor nga maring mamliti ka di ana di ka kung naa kay devotion. Sa una lagi mamisita, lagi ka lagi, wa man kay sakyan, maabot lagi ka dito. What would a marriage be like if a wife performed all the duties of a wife but without genuine love for her husband? Unsaan man na? Kung ang asawa mo perform duty as a wife pero wa na siya gugma sa iyang bana. Lungagan taon niya. Sige. Dia dong, pangapi dia dong. Kung kulang pa dong, blapwaim ko galingon dong. Sige, pangapi dia. Sige. Labanin mo yung sinina. Tingala kay mo sinina, nagkagisi-gisi na kaya naman. Buang ako. Okay, buot. Bisag dili angay brasan ni mo. Pero tingala kay nagkanipis. Wa na good. Why genuine love for her husband? What would marriage be like if a husband continued to work to provide an income for his family and keep on performing the usual household duty that fall to a husband? O sige, imuha ng sweldo. Pero wa na gyud ang gugma diha. Wala na bang pag-ibig sa buhay ko? Hoy, dili na mao nga gugma ha? Wouldn't the marriage be a cold? Bugnaw na lang. Labi na karon, yes, tinuod ni. And this is very delikado kay ni karon sa kaminyoon. Kaya nga naman, magtapad dun mo si mong asawa, isigtalik danay kay mo. Kaya nga naman, gatanaw siya grills, ikaw gatanaw po grills. Wa nagi-communication. Wa na bitaw istorya-istorya. Dong, how was your day? Dong Raul, kumusta imong adlaw sa LBC? Ikaw, Day, kumusta imong adlaw sa Gaisano? Ikaw, Ma'am Ann, kumusta imong adlaw sa badlungon kaya po na mga ano? Ikaw, Ma'am Charity, kumusta imong adlaw as ano? Wa na nay pangutan anay. Why? Nawa na ang gugma diha, banag asawa na lang mo sa papel. Sterile relationship. May kag bugnaw kay bugnaw pa sa patay, bugnaw pa sa kape. Wa na gyud. Wouldn't be the marriage be called sterile relationship? On the other hand, duties performed out of love for one spouse gives meaning and warmth to one's marriage. Yes, tinood na. Ay, sige na lang. Ato na lang ning lutuan, kay bana man ako. Ako na lang ning ihatag ang sweldo kay asawa man ako. Pero wa na gitong excitement. Uy, muli nako ha kay nangita si Mrs. Muli nako. Muli ta uli kay nangita na si Mare. Dili day si pare. The decline of the church at Ephesus from a deep love of Jesus to a dead orthodoxy refers to the history of the early church of Pentecost, the mid-2nd century.
The love that had once burned so hot and grown so cold, though they were still working, yes, katrabaho sila, serving, persevering, but they had forgotten what's the most important. What is that? Passion for God. Ang imong passion sa Diyos. If Jesus were to write a letter to our church today, unsa kay isulti niya sa tuwa? Yes, I know they labor. I know their honesty. Yes. This letter is to a Bible-believing church like ours. Christ's comments of the church. Number 1, the compliments. Revelation chapter 2, verse 2. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Ningon siya, I know thy works, and thy labor. Ningon siya, I know your works and your labor. Labored for my name's sake. Ningon siya, nais kong linawin sa inyo ang works na giingon ni Jesus Christ describes na ginaingon nga physical labor. Sa madaling salita na ang mga mananampalatayang ito sa church ng Ephesus ay nagpakahirap, may taguyod lamang ang gawain ng Panginoon. The Ephesian church was busy church. Yes, busy kaayo nga simbahan. The people were workers. Amen and praise God. Wa tay Bible students diri, wa tay workers diri, naalang diri gaano gyud, pero dili gyud ingon nga full time or gamay ra. But to God be the glory. Kitang tanan gatrabaho para ni simbahan. People were workers. Praise God and thank God. Yes, trabaho. They invested their time. Hey, pwede naman tag moingon ka, uy, Sabado, Pastor, pwede naman tag ako na i-date sa akong bana, sa akong asawa, sila Ma'am Arian, Sabado, alas 2 pa lang, abuntag pa lang, nana dito sa area, pagka alas 1:00 andam na pod, para sa choir na pod. Energy. Hoy, kapoy biya mo kanta. Di ba choir? Di sila mahime, no? Kapoy biya mo kanta. Di biya lalim, labi nagyabag ka. Kapoy. Dili bitaw. And resources in building a church for the Lord. Tanan nga resource nga para ma-build ang simbahan para sa Diyos. Kung ang church pong ito ay inahambing ko compare sa mga church sa kompleto sila. Nasa children's ministry. Yes, to God be the glory. Natay children's ministry. Every Saturday, hala, natay different teams adto sa area. Tunlog mga bata. Alas 8 pa lang. Hala, kaya nga naman, pagka alas 9:45 na, balik na po na sila diri. Kaya nga naman, mag-sulwining na sad. Whew! Energetic outreach. Yes, atong ginahimo na to every third Saturday. Ato ta sa lain-lain nga barangay. Salamat kay Mami Doc kay mastorya ra niya kinsay ano dito sa mingon sila, dai mag ano mi diha, mag feeding mi diha, luto taglugaw, hala. Pakaon sa mga bata, pakaon sa mga mama, pakaon imbitar. Kung wala kay energy diha, hoy kakapoy na. Growing small groups. Yes, natay ladies fellowship, natay men's fellowship, natay yung people's program, natay sikap, mo na tawag small groups. O gani, katawa ko, ingon si Margie, mao nang pastor, pasayluag yun mi pastor, kay kaming mga married ladies na usay, madugay mi sa likod, kay daghan kay mo share, bahina na lang na ninyo para, kaya nga naman, Domingo ra mo makapagawas sa inyong hinanakit, sa inyong bana, inyong anak, tanan diha. Exciting youth ministries. Yeah. Salamat. Gipadayon nato ang youth kay kung wala, ingon kay sila, karon bisag diha sa eskwelahan namo, sa among alma mater diha, normal na lang ang drugs. Dynamic, exciting youth ministries, first-class music, practical Bible classes, dynamic preaching, and a generous budget.
the Christian of Ephesus ay ang mga member na kung saan aktibo at tumutulong sa gawain ng Panginoon. Salamat kaayo, church, naata, nitabang ta. Amen? Ang katungo pa nitabang, hoy, mas naayog yung mutabang tayo, amen? Pero siguraduan na ang imong pagtabang, naabada ang imong passion diya sa Ginoo. Hoy, kamong mga bisita, sorry, dili ko mingog, hoy. Mga bisita, nganong naamo gidala mo namo dire nanuman naay passion ang inyong amo nga naman ang ilang nakatunan ang among nasabtan kinahanglang masabtan sa Dios dili taon reliyon magunsa man ang reliyon magunsa man ang amo diya natay relationship diya sa Ginoo unsaon nato pakig kada bitaw magkinabuhi kaning kalibutana nga base sa unsay mga prinsipyo aning naagisulat sa Bible kay nga naman kung walay Biblia hay wa gyud kung unsa lay mahuna-hunaan karon pares karon mo unsa lay manahunaan nila dakpon nila bisag kay nga naman sila ilan naman mahuna-hunaan wa man sila guide pero naata unsa may gisulti sa Biblia pero kung walay passion ang inyong nagimbitar ninyo dili lalim nga magpaari diri. Salamat. Mo nang padayono na nganong kamong taga Merlins, nganong mag-Bible study pa man si Ate Merlin diya sa inyo, nganong na pa may Bible study. Ngano man naa si passion nga masabtan nato ang pulong sa Dios, ang inyong ug ang among nasabtan sa tong pastor atong ikinabuhi. Kaya ang tao dugay kay makatun oy. Pastor, balik-balik lagi na imong mensahe, but pasabot naay wa pa kasabot. Lahi-lahi lag-drive pero malay maora. The Christian, alam nila kung ano ang kanilang gagawin in order for the church to grow at sila po ay busy kanilang ginagawa para sa pagsunod sa Diyos. Here's a great principle. Building a great church is a hard work. Yes, tinod. Kung gusto kag daghan kayog tao sa imong simbang ingani kadako nga simbahan, ako okay na ko di. Wa na ko nang ambisyon dako pa ni. Okay na, tugad bitag. Wa na ko ingon nga ang ibig sabihin ay statement na ito, you cannot build a church with a Sunday morning only commitment. Kasagaran, tanawagin na kinsa may nikuyog sa extension classes, di ba, katong naasad mo balik ini kahapon. Sa madaling salita, na hindi po magiging maayos at matatag ang isang church kung ang commitment lang ng mga members ay Sunday morning lamang. At lalo nang hindi magiging matatag ang isang gawain ng Panginoon kung ang mga member mismo ay nagbibigay kung ano lamang natira sa kanila sa halip na kung ano ang dapat na mauna. Salamat, to God be the glory when it comes to giving generous mo. Grasya sa Ginoo. Nakasabot mo. Kung ang kaya lang ibigay ang bawat member ay kung kanilang mga natirang pera o natirang oras at panahon para sa Diyos, sama na, salin-salin. My point is this, God will always preserve His church. Bisa pag dauto ni atong simbahan, bisa pag ang Ginoo mag-preserve sa atong simbahan. But to an extent, what does this church will become is dependent on our determination to work because maturity is often measured in work. Now, if Jesus were to write our church a personal letter, what would He say about our work? Not only Jesus complements work, Jesus complements perseverance. May perseverance gani na ay paglahutay. Dili lang bitaw maoray pagsugod. Ikaw diet ka, my New Year's resolution, di nagyug ko mo kaog daghan, depende sa sudan. Ya sige magyapog litson. Perseverance.
Revelation chapter 2, verse 2, I know thy works, and thy labor, and thy patience. Kabalo ko sa imong labor, sa imong patience. He also said in verse 3, and has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. You have preserved, and have patience. You have not become weary. Ang ibig sabihin, in Jesus' statement na ito, ang kanyang pinupuri, ang pagkakaroon ng mga manampalataya sa church at Ephesus ng patience, endurance, at perseverance. Sa madaling salita, na kahit na anong pagsubok ang dumating sa kanilang buhay at sa kanilang church, sila po ay sama-samang naging matatag na humaharap sa anumang hamon sa pagsubok sa buhay. The truth is, it is easy to serve God when showers of blessing fall. Tinood ni, oh, praise God! Nga naman, bago among sakyanan, praise God! Bago ko na-promote, praise God! Bago taas ni increase akong sweldo, praise God! It's easy to serve God when showers of blessings fall. What if kung sa imuha moagi na sad tagaan ka og problema sa Dios, tagaan ka og mga ano sa Dios, ang imo bang perseverance padayon ba gihapon? The question is, kung sakali po bang showers of adversity ang problems ang bumubuho sa atin, kung daghan kayo problema, adversity, mo serve pa ba ka sa Ginoo? Ingon sila, there is joy in serving Jesus. Wa man lagi. Daghan lagi ko problema. Hoy, wala ba nag-promise ang Ginoo kung ma-save ka, wa na kay problema. Ang nakanindot lang, naatay problema, naatay Ginoo. I will never leave thee nor forsake thee. Di tika biyan, di sa tika pasagdan. Naa siya, kaya nga man, nahimutan niyang anak, nahimot nato siyang langit nun nga amahan, na ay relationship, o dili, taangay makulbaan. Pero magiging faithful ka ba kung wala kang pagpapalang natanggap at natatamasa? What if wala kay blessing nga nadawat? Faithful pagyapon ka? Kung sakaling yes, ang sagot mo at ikaw ang naghahandang maglingkod at maging faithful sa Diyos na may blessing o wala, ang kinakailangan po nating i-memorize ang verse na ito. Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ayaw luya-luya. Kaya nga naman, muhani ra lagi ta. Sige lang. Padayon lang. Badlungon na sa ning bata. Oy, sige lang. Gahiya sa gulo ning bata. Sige lang. Ayaw give up. Let us not be weary in well-doing. For in due season, sa saktong panahon, we shall reap if we faint not. Hapit daw ta mo simba. Sige ni mo kiimbitar. Dali, dali. Go observe na siya ni mo. Sunod Domingo mo simba na ko. Agoy, wa man ka nagpakita. Wa na siya ni simba. Ayog ka, no? And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. If we are to be faithful, you have to be faithful for as long as it takes till Jesus comes. Bahalag magkinaunsa ang kinabuhi, ayaw gyud biyae ang Ginoo. Ang Ginoo wala nang hinahanglan nimo. Magkinaunsa ni kinabuhi, balay. Gatuo kag ang Ginoo nang hinahanglan nimo wa. Pero kita mo'y nang hinahanglan sa Dios. Mangutan ako, how is your passion for God? Ang imong first love na apabagyapon o wala na? Or nawa na? Mechanical na lang, pastor. Kung unsay ano, pastor, mao na lang. Pero wa na gyud. Bisag fiber na lang ana makapadayon, wa na gyud.
Manindo tayo mag-pray ta. As the piano playing softly, salamat kay Lord, salamat kayo. Sa church sa Ephesus, yes, pwede. Pwede, Lord. Ug gani nahitabo na sa mga simbahanan karon. Nga ang among passion, nga ang among wala na gyud. Busa tabangi mi Lord sa imong kanakan nga ibalik namo ang among passion diha kanimo. Passion sa pagpangalagad, passion sa pagngabig bisita, passion pagdalag bisita, passion sa pagpangabig kalag nga madana mo diha sa imong tiilan. Pasaylo mi usay Lord, we're just doing this mechanically. Pero sa pagkatinod, wala na gyud. Wala na gyud. Layo na gyud kaayo. Layo na kayo ang among kasing-kasing diha kanimo. Busa tabangi mi Lord, isip ni mong kanakan nga magpabilin kanunay diha kanimo. Lord, naay mong mga kanakan karong kabuntagon. I pray kung unsa man ang ilang mga gibati, Lord, basig layo na sila diha kanimo. I pray nga magtinudunay sila ari dres tubangan ilang pangayuag pasaylo. Ingnon nila Lord, sorry Lord, layo na gigay, nawala na yung first love. Sa among pagpanudlog mga bata, sa pagkanta sa choir, sa dalag bisita, dili pwede Lord. Busa Lord, I pray, bless ni mong invitation karon. Kung ang imong prayer, yes pastor, salamat kaayo. Tinod, wala na gyud love sa kalag pastor, wala na gyud. Nawa na gyud. Nawa na ito ang pareha sa una nga passion. Kung mao na imong prayer, why don't you come and say, Lord, ibalik daw to ang first love nga akong pareha sa una, nga dasig kay ko manudlog bata, dasig kay ko moadto sa simbahan, dasig kay ko sa tanan akong ginabuhat, kay nga naman naa diha ang gugma, naa diha ang passion. Why don't you come to the altar? Kisa may mingon, Lord, I'm so honest. I will say that akong passion, Lord, ibalik. Please, ibalik, Lord. Ibalik akong passion sa pagpanudlog mga bata, pagkanta sa choir, pagpangalagad, pagdalag, bisita, pagtugtog diya sa mini orchestra, Lord. Lord, ibalik. Sa pag-disciple, why don't you come in na, Lord, please, help me. I-retain to ang first love nga among naas kasing-kasing na mo sa una. Nanawa. Lord, salamat kayo. Pasaylo ami usahay. Dili gid usahay, Lord. Most of the time, mawa ang among passion diha nimo, Lord. Mawa ang among pagpangalagad, ang kainiton sa pagpangalagad namo diha. Busa Lord, tabangi mi. Nga ibalik, rekindle ang fire nga naa sa kasing-kasing, Lord. Nga magpabilin mi as isip nimong bag-ong luwas ang kainiton, pareha atong bag-o pa mi, Lord. Nga retain mo, Lord. Salamat kayo. I-bless, Lord, yung mga katauhan. Nagpaubos silang kaugalingon. Bless sila pa dayon. Ng mga lagad mi, nga naay among kasing-kasing. Lalaygon kay ka, papauliak mi. Balo na mo ang kalipay, kasadya. Balik na mo tunog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Di mo.
Magtindog na sila, magluhod na sila. Ano sila. Okay, tawag na ako mga preachers. Palihog, mga preachers. Alin mas tumangan. While tawagon na to sila Pastor Kidi, send out na to sila sa Santa Cruz. Atong prayhan sila. Nga mag-start sila sa ilang mission work. Sa'yo pa man. Kaya niyo magluhod? Ito. Okay. Ma'am Joy, okay ra magluhod? Okay ra ka magluhod? Mas maayo magluhod. Sigami. Okay ra nimo. As the authority nga gihatag gikan sa Katipunan Bible Baptist Church, nga gihatagan sa kog authority ni Pastor Kubi sa pagkamatay sa akong papa, hatagan sa nakog authority si Pastor Kidi sa pagbaptize dito sa pag-start sa ilang missionary journey dito sa Santa Cruz, Davao del Sur, kuyog ni Gami og ni Ma'am Joy, og i-pray na to sila, send out na sila karon nga higayon dayon sunod nga Domingo adto pa sila Gusamis. Dahil basta before ang April pag-start nila balik to, mag-start na sila as missionary. Pray ta. Pray na to sila. Gunitin ninyo Lord, salamat kayo sa compassion ni maghihatag ang Pastor Kidi. Salamat sa burden ni maghihatag kaniya nga mag-start siya work dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. I know dili lalim. I know kung sa tawahanon namo kulba hinam, pero salamat kay Lord nga naimong grasya, naimo ang kaluoy. Tabangi sila dito sa pag-start nilang work. Iandam ang mga tao nga ihatag nimo kanila. Uban ni Ma'am Joy, tabangan nimo siya, tagani mo sila og dugang pang kadasig, labi na sa pagtudlog bata, pag-start ng choir, og sigami sad nga mudako siya nga nay kahadlok diha kanimo as a missionary, Lord. So tabangan nimo sila, i-bless nimo sila, Lord, i-supply ang needs sa pag-start nila dito. Tabangi sila, kuyugi sila, ayaw sila pasagdi. Salamat kayo as a senior pastor of this church. I-pray na ko sila blessing, pray na ko sila, Lord, nga i-bless nimo padayon ang ilang paglakaw dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Salamat kayo, i-bless nimo sila padayon. Kuyog aning mga preachers nga nakakaron, dalaygon kay ka, gitugyan na mo sila sa ilang paglakaw. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Our missionary to Davao, Santa Cruz, Davao del Sur, Pastor Kidi and Ma'am Joy. Bye-bye. Sige, kumustahan na ninyo sila unya ni guman ha. Sige, manindog tayo, magkanta ta sa ato ang sa tawag ni. Closing song. Si sunod na ito i-dedicate si Jingo yung si Clyde. Pero authority sila pag-baptize, dili Mulakaw. Okay, let us sing, Rejoice in the Lord. Verse 1, ready, sing. God never moves without purpose or plan, and trying his servant and holding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified,
I shall come forth as gold. Verse 2. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Afterwards, now I can see testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging, more fruit I will bear. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Recite nato pagigsaad sa Dios. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi, ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakiglambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog, ug hangtod sa tigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga bugsulay nga moabot, ang Ginoo ano na gihandam nga maayo, madigayaon ug maligon nga ugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako mapalipayod nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawada og panahon sa Ginoo. Inubanan, grasya sa Ginoo, ako ang tuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. To God be the glory. Balik mo niyang hapon, Pastor Kidi, mo muwali. Tagabalay, paliog na kog off sa mga suga o electric fan. Ayaw sa inyo, gano'n. Tayong salamat.